Kung gusto mong ma-challenge ang world champion sa chess sa isang world title match, kailangan manalo ka sa tournament na tinatawag nilang candidates. Ang tanong, paano magka-qualified sa candidates? Maraming paraan. Pero ang pupukusan natin ngayon, yung isang way para makapasok dyan, dapat ikaw ang may pinakamataas na rating average sa certain period. 6 months ata yan bago candidates, if I'm not mistaken eh. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas ang rating po ay si Magnus. Pero most likely, hindi maglalaro yan. Pumapangalawa si Hikaru Nakamura at gustong maglaro ni Hikaru, obviously. Yun nga lang, Hikaru Nakamura, hindi po masyado naglalaro ng torneo kamakailan, puro rapid and blitz. Kailangan yung rating mo na yon, nakuha mo yon within 6 months, if I'm not mistaken, sana tama ako ng pagkaalala. At dapat meron kang 30 to 40 games na nilaro. Ang problema, si Hikaru Nakamura, hindi naglalaro ng tournament. Kaya eto na naman po tayo. Magkakaroon na naman ng mga kalokohan na tournament na kung saan yung mga top grandmaster maglalaro doon. Bigay ko kayo ng example Dati, si Ding Liren, 2,800 rating niya, pero because of COVID, hindi siya makalaro. Hindi naglaro yun, hindi makatravel. Ang ginawa, nagpa-close tournament sa China yan para ma-meet lang yung 30 games. So, nilabanan niya yung mga ibang GM doon na piniderated nila. Kaya siya po yung nag-qualified sa candidates during that time. Tapos, ito naman pong si Grandmaster Ali Reza. Abay, bad trip ako noon. Kasi, ang nasa top noon, si Ali Reza, Wesley So, and then Anish Giri. What happened? Naglaro sila ng Sinfield Cup, nagkalat si Ali Reza, bumaba siya. So, ang naging nasa unahan si Wesley, si Anish, and then Ali Reza. Pero si Ali Reza, hindi ako papayag. Sayang yung pagkakataon. Alam niyo kung anong ginawa niya? Nagpa-close tournament siya sa may France na kung saan puro matatandang grandmaster kalaban niya. At syempre, pinag-uubos niya yon, kaso kinapos pa ng rating pa rin kasi nga, natablan siya ng isang GM losing na losing nga siya nung pinatabla siya para hindi masyadong malagas rating niya. Naalala ko yung kaya bad trip ako kay Ali Reza. Gusto ko talunin lagi ni Wesley yun simula noon. Yung pala reason kaya bad trip ako kay Ali Reza. Tapos, ang ginawa pa ni Ali Reza, kinulang ng rating, nagkaroon ng maliit na open tournament sa France. Yung mga kalaban niya, 1,500, 1,800, 1,900. Doon siya naglaro, nag-farm siya doon para maungusan niya si Wesley ng konti. At dahil doon, siya po nag-qualified based on rating. So, ngayon, pusang gala. Talagang nakakaloko na dahil si Hikaru Nakamura tinanggihan yung Sinfield Cup at iba pang malalaking torneo na kung saan ang kalaban niya other top 10 players sa buong mundo. Pero, naglaro po siya dito sa isang pipitsugin tournament na Louisiana State Championship 2025. Don't get me wrong, baka sabihin niyo pipitsugin, baka pag sumali ka niyan, hindi ka pa manalo. Hindi po pipitsugin na kayang-kaya ko. Pero, tingnan niyo po kasi ang nakalaban ni Hikaru. So, ito po ay 90 minutes or 30 seconds increment, 7 rounds system. Ito po yung mga nakalaban ni Hikaru. Isa-isahin natin. Round 1 po, kalaban niya, isa pong 1,500. Round 1, 1,500. Round 2, kalaban niya, isa pong 1,800. Round 3, kalaban niya, isa pong 1,900. May medyo tumataas na, no? At round number 4, ayun, medyo malakas na yung kanyang nakalaban. Of course, panalo po siya dito. Tingnan natin, dahan-dahan itim po si Hikaru, no? May English opening na symmetrical ang nangyari. Grabe to, bishop lang dun, no? Para pala dun, para titirahin niya dito. Okay, so develop lang. Hindi pa nagkakasing si Hikaru, bumibiyak sa may queen side. Oops, pumasok lang. Di ba?
umatake, dumipensa sa may E7. Okay, para mag-castling na siguro. Ayun na nga nangyari. Inatake lang ni Hikaru sa may king side. At alam nyo ba, queen side pala, winning na daw po dito agad ang itim. Sa kadahilanan na napakalakas po ng bishop, may pair of bishop pa nga, no? Ayan, no? Yan. Ang nilalaban lang ito, pero pwede pang sipain yan mamaya. Anyway, ang ginawa po ng kalaban ni Umatras para po atakihin yung pawn na tinira ng knight A5. Binigay yung pawn, may knight BT threat. Kaya napagalaw yung Reyna para depensa din sa C4. Nag-queen lang sa may C8 itong si Hikaru. Bishop lang po sa F1. Bishop C6. Umatras yung kabayo. Nag-E5 na, binubuksan po yung E-file na kung saan talagang lamang na daw po talaga si Hikaru pati sa oras. Kalaban niya 2200, wala. Kumbaga, pupuguin niya lang talaga 'to eh. Takes, alright, capture, presado yan. Na 1 pawn down nang walang kalaban-laban. Check. Pumasok. Hindi pala na 1 pawn down, nabawi ito. Pero actually, pwede na pong bawiin yung mga pawn anytime may ganun. Pero hindi pa rin kinakapture ni Hikaru. He wants to trap the knight by playing h6. Kaya nagurok sa b3. Gumanon para depensahan. In case na tulakan, may takbo dito. Yun nga lang na libre yung C4. Ayan, Okay. Op. Ayan na nga po. At, wala na. Ubus na eh. Mate. Nagpamati na nga lang sa asar eh. Yun, round 4. 4 out of 4 si Hikaru. Round 5, kalaban niya, bumaba pa rating. 2,000 na lang. Tingnan natin ano nangyari. Bilisan lang natin. Ayan, Okay. Kings Indian. Na rook D7, Dadahan-dahanin lang din to ni Hikaru. Oops. Capture. Alright. Pumasok. Nagbigay ng pawn. Hindi po matakes basta-basta. May ganon. Okay. So, ginawa. Kinapture yung B4. Tapos, nag-knight sa C7. Gusto niya mangyari. Pagka-capture mo dito, gaganon. Kaso, knight D4 ang ginawa or D5. Hitting the queen at nag-connect yung pawn. Ayan. So, ito po ay winning na. Dahil sa lakas ng pass pawn. Paano ito pinanalo ni Hikaru? Ayun, 1 pawn down. Ay, hindi. May kayang pala doon. Pero ito matindi. Pair of bishop. Nawala. Pero ito na po. Parating na. So, pasado depensa na ganyan. Nabigay yung pawn. And eventually, that pass pawn ang pumatay. Ayan. Malinis po kasi na 2 po ng kalamangan. Ayan. Didahan-dahan lapit ng king. At, tingnan nyo yung ginawa ni Hikaru. Hindi kinakapture, Kasi pag kinapture mo, may bishop check. Diba? At, ito po ay panalo na. Ayan, gagapangin na. Parang o kahit tulak dahan-dahan. Yun ang mangyayari. Malamang dito, tas kakainin takes. So, 3 pawn. Easy win. No? Namumugo. Sumunod na kalaban niya, FM naman. 2200. Tingnan natin ito. Baka medyo lumaban. 2250. Alright. So, parang level ko yan. Halos. Okay. Medyo lumalaban na konti. Pero, slightly better lang si Hikaru eh. Kanina kasi, ang daling mga nagkakamali eh. Lakas sa loob. Tingnan niya, kita nga yung G5 eh. Nakakatakot yung G5 na yun. Pero, magtataka ka dyan, bakit hindi po tinix yan? Nabuksan lahat, diba? May na G4 po kasi. May threat doon. Hindi mo matakes to, may kain sa bishop. So, pag umatas ka naman, pawn takes, medyo magkakaroon ng maganda atake. Magaling tong kalaban niya. Kaso, tingnan natin takes, alright. Medyo okay yung kalaban ni Hikaru na to, may tira na talaga. Nahihirapan na din si Hikaru. G4, yun lang, bumigay. Mali yung G4, sabi bishop G6, balik lang. Equal na equal, or bishop H7. Kasi pagka G4, nag-bishop dun, nabuksan nakapin. Nag-H5, another mistake. Hindi pa nga nakita ni Hikaru, best move E4 Basagin mo na. Take advantage of the situation. Pero sabi ni Hikaru, bakit ko i-risk? Simple lang tayo, boy. May threat ako dito, may threat na ganon para kain ito. Okay? Kaya pala pinapatras yung bishop kanina. Nag-bishop A6 to defend both, saka nag-E4. Ayun, nakapag E4 din. And this is very strong for the side of Hikaru. May F4, badabim, wala na. Winning na daw bigla. Ayan, nag-winning na to bigla. Winning na. Alright, so sokpahin na. Dadahan-dahanin. Ayan, Oops, dumipensa para pin. Sasacrifice na kaya? Isa-sacrifice na kaya? Hindi. Gumanon lang. Threat ito. Pag kinapture mo, mati ka, boy.
Kaya nag-resign na. Pero medyo lumaban to. Ito medyo may tira. Okay? So pagkatapos niyan, last round, kalaban ni Hikaru, 6 out of 6 si Hikaru, si Charles Campbell. Ito naman ay 2100. 2100. Okay. Aba. Oh, parang ano lang, Queen's Gambit accepted. Alright. Oh, nakakatakot yung position no? Pero tingnan natin, equal daw. Okay. Nagiging defensive na. Alright. Capture. Tulak po para hindi makapture, of course. Pinalit yung bishop. Nakinain lang yun. Bakit? Kasi ba't bishop po? Wala na. Lamang na si Hikaru. Lakas ng kabayo. Isang iglap. Bilis ni Hikaru. Ba't bishop Pag in-endgame to, lamang talaga dito ang itim. Ayan in-endgame na ganda ng pagkapalit sacrifice yan para capture. Diba? Queen F2, lumapit lang yung king. Napilita ka pumalit, 1 pawn down. Bad bishop ka pa. It's just a matter of technique. Oops, binigay na nga lang Kasi pagka-capture mo, boom, 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 boom. Wala. Kumbaga, namugo si Hikaru. Ang ending po, ang standing, perfect si Hikaru. Walang talo. Namugo Parang nakakaloko, no? Talagang tinitake advantage nila yung sitwasyon. So, hindi siya naglaro ng torneo na mga malalaki na kung saan na-invite naman siya para ma-maintain niya yung kanyang 2,800. At ngayon, naglalaro siya sa mga torneyong napakababa. At eto po ang live rating ngayon. Tingnan nyo po guys dahil sa ginawa na ito ni Hikaru. Ayan plus 4.8 si Hikaru dahil sa torneo na ganun. So namugo, nagpa-farm po sa mga mahihinang player para ma-maintain yung rating at ma-meet niya yung requirements na number of games. 30 games po ata. So ibig sabihin, aabangan nyo pa yung mga maliliit na torneyong lalaroan nito ni Hikaru. Ganun na naman. Kaya dapat tanggalin na yung average rating na yun or get in means by rating no? Kasi ang rules ng FIDE ganun Kaya lagi tinitake advantage mahirapan ka mag-qualified by rating dahil sa rules ng FIDE na yan. Dahil si Wesley dapat qualified din siya kung ginaya niya si Alireza All he needs to do is create a close tournament during that time na kung saan magpa-farm lang siya. Kaso hindi niya ginawa. Si Alireza kasi talagang ginawa niya Ang ending tuloy, pagpasok niya ng candidate, si Alireza nagkalat nun. Ang kakaiba lang si Ding Liren, hindi nagkalat si Ding Pero yung kay Ding, hindi ako masyadong malungkot nun na ginawa ni Ding. Kasi may reason na nag-COVID So, hindi siya makatravel. Most of the Chinese player hindi naglabas ng bansa during that time. Kaya siya. Deserve niya naman during that time kasi malakas talaga si Ding. Number 2 siya sa world nun, if I'm not mistaken, number 2 or 3. 2,800 rating niya Hindi siya makalabas lang, hindi makatravel. May isang torneo pa, alam ko, na-cancel yung FIDE Grand Prix dahil hindi siya nabigyan ng visa. Yun yung kay Ding. Pero kay Alireza, sagwa talaga nun. Yung close tournament, halatadong fix yung mga laro Ang daming posisyon na winning kalaban ni Alireza. Well, hindi to sigurado. Spekulasyon ko lang. Pero the way kong tingnan ang daming laro na losing si Alireza, na nanalo pa. Siguro mas magaling lang talaga siya. Pero yung last game niya na natablaan siya, yun ang talagang pinaka-weird. Kasi may laro si Alireza noon, completely losing, -3. Nag-repetition yung kalaban bigla. Yung losing na siya. As in, nag-blunder, 1 piece down ata siya noon Tapos nag-offer na ni-repetition ng kalaban. Haba pa oras. Ang kulit nga Anyway, ganun talaga. Nakita sila ng loophole, ginagamit nila yun. Napaka-weird lang kasi si Hikaru Nakamura, ito yung pinaka lagi nagsasabi, I don't care. Nakakaya ang ginagawa niya para sa akin pananaw. Kasi may torneo naman na pwede pa siyang laruan Yung kay Ding Liren, wala siyang torneo na pwedeng laruan. Si Alireza naman, yung last tournament niya Singfield sana, kaso nagkalat siya. Pero naglaro siya throughout the year. Pero itong si Hikaru, ang dami pang torneo, ang candidates, mangyayari pa yan,
early next year. So hanggang December pa ata yung computation ng rating. Marami pa siyang pwedeng laruan, pero mas pinili niyang mag-farm sa mamababa. Ano masasabi niyo dun? 'Di ba? Ano yan talagang kalokohan lang ginagawa niya para sa akin pananaw. No? Kalokohan yan para sa akin. Ano opinion niyo? Magagalit sa atin yung mga Hikaru Nakamura pa now. Pero ako, talagang I think this is ridiculous. Based on my opinion lang. Of course, iba-iba tayo. Bahala na kayo, mag-comment na lang kayo kung anong tingin nyo. Kung may mga mali pala akong info na kinoment na sinabi, please correct me. Kasi hindi din ako kompleto sa detalye. Maraming pong salamat. Muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Abangan nyo po yung FIDE Grand Swiss. No? Parating na yon in 3 days ata o 2 days. Dapat dun maglaro si Hikaru eh. Lahat ng matataas pa. Ang mananalo kasi doon magka-qualified. Pero si Hikaru, bakit niya i-release? Pwede naman siya mag-farm sa mga tillbats. Mag-i-end na lang ako, di ko po magawa. Anyway, muli ito man yung coach. Bye-bye po. God bless. Thank you. Maraming salamat sa support. Don't forget to like and share, follow and subscribe. That little mouse, 'cause I'm an albatross.